sa inaapi nyo ngayon, bata, pero siyempre sa isip nyo, 25 na siya talaga. Ang ganda nga po muna sa inyo lahat. Ay, hirap kasi dahil sa ito, may anak ako eh. May 30-year-old ako na anak. Hindi ko alam kung paano ko sa ititin na baka kasi matakot ng trauma pag may mga eksena kami. Meron kami eksena dito na kailangan mo siyang arasin eh. So, minsan meron kami eksena muna, nilalaro-laro ko muna sa para hindi siya matakot. So, nilalaro-laro muna kami nitong bugoy na to para hindi siya matuwang pag-eksena. Kasi yung character dito doon, seryoso, seryoso, laging galit. Baka pag nakita niya yung gano'n ako lagi, baka matakot. At hindi kami makapag-deliver ng maayos sa eksena. Pero napakagang ng katrabaho nito ni Yuen at ang sarap kasama. Hi, long time. Maraming salamat una sa lahat sa pagpunta niyo dito. Thank you for your time. I don't think naman na ina-apply ko si Yuen sa show na to. Pero personal experience ko na lang is, personally, pag nasa set ako, medyo kinakatahan ako pag batang katrabaho ko kasi baka mamaya may attitude or inaantok na or hindi pa memorize yung lines. So, ina-expect ko na tatagal yung eksena at magiging mahirap yung araw. Pero, nung una kong na-meet si Yuen Michael sa story conference, ang ina-expect ko na unang lalabas sa bibig niya, hello po, ako po si Ganagwe, ganyan. Pero hindi. Nakatingin ako sa script ko, tapos nung binasa niya yung linya niya, narinig ko parang mature or very intelligent, kung gusto mo yun, na nagsasalita. So napatingin talaga ako, sabi ko, sino ba itong batang to? Tapos yung pagbasa niya yung mga linya, sabi ko, on point siya. And mas lalo ako na-surprise na pagdating sa set, mas lalo pa siyang gumaling. Parang nabuhay yung character. At pag off-screen naman, ang kausap mo, parang hindi bata. Parang very intelligent na human being na, I have to say bro, huwag ka umiyak ha, na if ever one day mag-anak ako at lumaki siya katulad mo, sana kasing talino mo at kasing galing mo. So yun lang. Yun lang. Salamat. Okay, thank you Lord Alvin. Kay Nadine hawas sa pagbabalik, teleserye, at the same time pagbabalik ka puso ulit at active na ulit. Yun, and how was it also being a mom to you and here? Hello everybody. Good afternoon. Actually, nung una ko nakilala si Yuen sa workshop pa lang, sabi ko, itong batang to, hindi siya bata. Sobrang matured and sobrang lalim. Malalim siyang bata. So, marami siyang pinaguhugutan, marami siyang... Basta malalim siya eh. So, nung naka-eksena ko siya, nakikita ko sa kanya yung anak kong lalaki. So, every time magka-eksena kami, nadadalian na ako. At the same time, magaling si Yuen. So, masarap siyang ka-eksena, lalo na pagdating sa iyakan. So, ayun, happy ako sa first project na pagbabalik ko. Ito yung naging project ko, tapos nakasama at nabigyan ako ng opportunity na makatrabaho sa Yuen. Thank you. Thank you. Last na lang kay Yuen. Yuen, anong feeling mo? Parang may tribute sa'yo. Then yun. How do you feel na pinagkatiwalaan ka ng GMA ng ganitong kalaking project? And of course, ikaw yung title role, ikaw kayo talaga iikot yung kwento. Hindi naiintindihan. Okay, ulitin ko ha. Parang sinasabi ko na anong feeling ko na binigyan na ako ng mahalagang role. Yes, ng ganitong klase ng teleserye, na ikaw ang bida. Well, thankful po ako. Salamat po, Jimmy. Thankful po ako kasi marami na akong projects dahil po dito. Salamat po. Okay. Last na lang.
nila kanina lahat parang hindi na daw bata. Parang sabi pa kami Tito Mike, no, na parang kailan daw yung Eugene Mishula nagsabi. So, kung yung tatanungin, dahil na na-portray mo na yung ganitong role, gusto mo bang maging forever yan? Sa totoong buhay? And why? Kung forever lang, well, kung forever lang ako, wala akong magagawa. Meron akong curfew. Hindi ako makakapag-mall isa. Kaya gusto ko yung saktong age. Forever saktong age. Mga 20s kami. 20s. Gusto niya na magka-girlfriend eh. No. Normal. Ba't ayaw mo mag-girlfriend? Ha? Oh. No. Not yet. Okay, sige. Thank you. Thank you so much, Ms.